nandito tayo ngayon sa ating series na Christianish. So far, sinong natutuwa sa ating series? Sinong nasasaktan sa ating series? Taas din ang kamay. Ayan, dahil napakasakit, no? Minsan talaga ganun eh. Diba? Minsan pag nagbabasa ka ng Biblia, talagang may mga part diyan lalo na sa New Testament kung saan talagang sapul ka talaga at tatamaan ka talaga. Kasi ganyan yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon, tama ba? It is a double-edged sword. Parehas sabay na nabibless ka habang nasasaktan ka. And so nandito tayo ngayon sa ating pang-apat na topic, when God doesn't do it. Yan, sabi kanina ni Kuya Vander, ano kaya ibig sabihin yan when God doesn't do it? Ayan, so ibig sabihin yan, meron tayong mga requests, tama? Prayer requests na pinapanalangin natin sa Panginoon. Yung posibleng wala. Diba? Minsan nagpe-pray ka ng work, minsan nagpe-pray ka na pumasa sa exams, minsan nagpe-pray ka for breakthrough, minsan nagpe-pray ka for promotion, diba? Minsan nga, nag-pray ka, you put your faith, nagkaroon ka pa ng tinatawag na fasting, tapos wala. Anong nangyari? What will happen? How are you going to react when God doesn't do it? And sabihin ko sa inyo mga Kristiyano, kung bakit ito yung topic natin ngayon, kasi matagal ng problema to. Noon pa, problema na to. Kasi merong mga Kristiyano na kanilang pananampalataya ay nakadepende sa biyaya. Hindi dapat nakadepende ang pananampalataya natin sa Panginoon sa biyaya ng Diyos. Maaring doon tayo nag-start. Tama? Maaring doon tayo nag-umpisa. Nagtataka ka, isang beses, nag-pray ka, binigay ng Diyos. Pangalawang beses, binigay. Pang-apat, binigay. Totoong merong Diyos. He is alive. Totoong may Diyos. Kasi naririnig niya yung mga panalangin ko. But then, paano? Kung meron kang panalangin, iniyakan mo pa, then God doesn't do it. Anong mararamdaman mo? Sabihin ko sa inyo mga Kristiyano, merong mga tao nung hindi binigay yung gusto nila, parang repentance. Kabaligtaran ng repentance. Imbis na 180 degree palayo sa kasalanan, 180 degree palayo sa Diyos. They drop the ball. They drop the ball. Kasi merong mga tao o mga Kristiyano na ang kanilang pananampalataya ay nakadepende sa biyaya ng Panginoon. That's not the kind of faith that pleases God. Okay? Hindi yan yung ganong klase ng pananampalataya. Because true faith is what? Relational, not transactional. It's about knowing and loving God for who He is, not just for what He does. Mga very timely sa time natin ngayon, na Holy Week. Ang dami nating napapanood sa social media, sa TV, national TV, kahit saan tungkol sa story ng gospel. Tama? And mapapansin mo na nung time ni Jesus, maraming taong na-bless, libo-libo na taong na-bless. Naging follower ng Panginoon. Talagang nakakita sila ng mga milagro. May patay na nabuhay, may mga sakit na gumaling, mayroong mga evil spirits na napalayas. Nag-multiply yung pagkain, maraming na-bless. At nakakalungkot, these same people, nakakita ng milagro ng Panginoon, is also the same people that shouted, crucify Him. Dahil wala na akong makukuha, wala na akong mahuhut, mamamatay ka na, crucify Him. Nangyayari yan noon, at nangyayari pa rin ngayon, na sobrang babaw ng pananampalataya ng tao, na kapag hindi nabigay ang gusto nila, yung prayer nila, yung kanilang request, nagtatampo sila sa Panginoon. 180 degrees, tatakbo sila, babalik sila doon sa dati nilang gawi. That's not the kind of faith that pleases God. Ang tawag sa pananampalataya na yun ay yung tinatawag na transactional faith. Transaction. Ano ibig sabihin niyan? Transactional faith is a distorted belief that turns our relationship with God into a contract. Nire-reduce natin yung relationship natin sa Panginoon sa isang kontrata, believing that if we do our part, God is obligated to do His. Ulitin ko that's the kind of faith, the transactional faith na hindi nakakapag-please sa Panginoon. That's the false faith, believing
that if we do our part, God is obligated to do His. Ang tawag dyan ay isang transaction, ay isang kontrata. If I obey you, if I serve you, if I read your word, lahat ng nakasulat sa Biblia, gagawin ko, Panginoon, I'm expecting you to do this for me. Ang tawag doon ay transactional faith. At nakakalungkot na, no? Kasi sa panahon natin ngayon, meron ding mga Kristiyano na ginagawa yan. Di ba? Meron akong kasalanan ginawa nakaraan. Ganito, ganyan. Babawi ako sa Panginoon. Paano ka babawi sa Panginoon? Magsaserve ako, punta ako every Sunday, magta-tights na ako, hindi muna ako magne-Netflix, Bible reading muna. Ganon no? Babawi muna ako sa Panginoon. Minsan, ganyan yung pananampalataya ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. No? So, this afternoon, we have to be reminded na hindi ganong klase ng pananampalataya yung nakakapag-please sa Panginoon. Ang totoong pananampalataya na nakakapag-please sa Panginoon ay yung klase ng pananampalataya na hindi nakadepende sa biyaya. Pero nakadepende kung sino ang Diyos. Sino ba ang Diyos? He is love. He is our provider. Ano pa? He is our healer. He is everything. The giver of the gift or the rewards of the blessings ng miracles. Yun ang reason kung bakit dapat tayo nananatili sa ating pananampalataya. Hindi doon sa biyaya. Amen? Marami ng may ganyang problema na even before, and gusto ko lang i-share sa inyo. Merong ilan ditong example. Unang-una yung mga Israelites. We trusted you, sabi nila. Nung sila ay nasa wilderness na, nung nakalaya na sila sa slavery sa Egypt, we trusted you. Why are we struggling? Gusto na nilang bumalik sa Egypt. Mas gusto pa nila na slave sila, at least gutom. Pero, at least busog. Kaysa naman nasa wilderness na sila'y gutom. So they are asking, nagtiwala naman kami, bakit kami nahihirapan? Bakit kami gutom? Jonah, I obeyed you. Diba? Why did you bless them? Yung Nineveh. Bakit? Ang titigas ng ulo. Bakit mercy? Diba? Martha, Lord, if you had been here, my brother wouldn't have died. Older brother, I did everything right. Where's my party? The rich young ruler, I kept the rules. Why isn't that enough? Diba, minsan ganyan tayo eh. Binasa ko naman yung Biblia. May formula pa nga ako, Panginoon, na nakita eh. Sabi, kailangan na pag nagdasal ka, pinalagay kong aking pananampalataya, kinlaim ko na ibibigay, tapos nag-fasting pa ako. That's the formula para makuha ko yung hinihingi ko. Church, hindi formula ang Panginoon. Ang Panginoon ay tatay natin. Diyos natin. He is not our boss. Sa isang kumpanya, pwede kang magkaroon ng magandang relationship or magandang, ang tawag mo rito? Magandang quality ng trabaho, boss and work and an employee relationship. Pero walang relasyon talaga. Tama? Walang relasyon. God is not our boss. God is our Father. Kaya sa ating mga Kristiyano, we need to understand na dapat yung pananampalataya natin ay nakadepende kung sino ang Diyos, kung sino ang Panginoon, hindi dun sa biyaya. Na kapag hindi ginawa ng Panginoon ang iyong gusto, titigil na rin yung faithfulness mo sa Kanya. Natitigil na rin yung iyong faithfulness sa Kanya. Because that's not a relational faith. That's called a transactional faith. Isang kontrata. Sabi rito, a contract is a transactional, temporary, and enforceable by law. Ang difference naman sa isang covenant, mabuti na lang, ganyan yung Panginoon sa covenant, hindi sa kontrata. A covenant is relational, eternal, and sustained by love. Kasi ang kontrata, merong dalawang party. Kapag yung isa na break niya yung kontrata, the deal is off. Isipin nyo na lang kung gano'n ang Panginoon, ano na lang mangyayari sa atin. Pero ang covenant, it is sustained by love. Laging nakakapit sa iyo yung Panginoon kahit ayaw mo na. Ganon yung faithfulness ng Panginoon. Sabi nga sa Biblia 2 Timothy 2:13, if we are faithless, God remains what? Faithful.
For He cannot disown Himself. Ganon katindi ang Panginoon. Bakit kaya? Sa ating mga tao, pwede tayong bumitaw agad eh. Diba? Unfaithful ka sa akin, bahala ka na. Hindi mo na ako mahal, bahala ka na sa buhay mo. Ikaw, ayaw mo sa akin, ayaw ko na rin sa'yo. Ganyan tayo mga tao, tama? Pero ang Diyos, paano kung naging gano'n ang Diyos? Kawawa tayo. Tama? Kawawa tayo. Alam mo, hindi kayang gawin ng Panginoon yon. Because God cannot disown Himself. Because He is faithful. Hindi siya nagbabago. He is faithful kahit hindi ka faithful. Kahit hindi mo mahal ang Panginoon, mahal ka ng Panginoon. Ganyan yung faithfulness ng Panginoon. Hindi nakadepende sa performance mo bilang isang Kristiyano. Nakadepende yon kasi Diyos siya. Diyos siya. He is faithful. He is love. He is our provider. He is everything. He is our healer. Hindi nakadepende sa iyong performance. Nakadepende yon kung sino siya. So that's why ang faithfulness natin hindi nakadepende dun sa gift. Nakadepende dapat to kung sino ang Panginoon. Napakaganda ng sinabi, if we are faithless, God remains faithful. For He cannot disown Himself. Alam natin na merong way, meron lang tatlong answer ang Panginoon sa mga prayers natin. Tama? Alam niyo yun. Meron tayong yes, meron tayong no, at meron tayong wait. Pag yes, ang sagot ng Diyos sa ating panalangin, madaling malaman. Tama. Siyempre, alam mo yung specific prayer mo. Pag binigay sa iyo ng Panginoon, alam mo na ang sagot ng Diyos ay yes. It's easy. Bakit ba yes yung sagot ng Panginoon? Dahil yung iyong request ay align sa Kanyang will at nasa timing. Kaya binigay ng Panginoon. At hindi lang yun don't get me wrong na binigay na dahil sa iyo. Kaya ibinigay sa iyo dahil sa obedience mo, dahil sa faithfulness mo. No. It doesn't work that way. Minsan kahit hindi tayo faithful, kahit na hindi tayo ganun kainit sa Panginoon, binibigyan pa rin tayo ng blessing ng Panginoon. Okay, so wag nating i-grab yung credit. Ito yung biyaya sa akin ng Panginoon kasi ganito ako. Mali po yun, mali yun. Binigay sa iyo ang biyaya ng Panginoon dahil ganun ang Diyos mo. Okay? Gracious, merciful, giver, healer, lahat na, everything na sa buhay natin. Yan. So, minsan we are faithless, but God will remain faithful. For He cannot disown Himself. So, yung yes, madaling malaman. Isang example sa Biblia, si Hannah. Kilala niyo si Hannah, di ba? Hindi niyo alam? Nasa Old Testament. Nagdadasal siya na sana siya ay magkaroon ng anak. Tama? At ang kanyang naging anak, walang iba kundi si Samuel. At si Samuel ay naging propeta at na-bless yung buong nation because of him. Hindi lang para sa benepisyo ni Hannah, kaya binigay. Meron ding dahilan, merong purpose. So if you have blessings in your life, hindi lang ang benefit nun yun ay ikaw. Meron yung purpose yun na ibabalik mo sa Panginoon. Amen? Yes. Ano yung pangalawa? No. Ayaw natin yan eh. Yeah. Ayaw natin ng no, ayaw natin ng wait. Gusto ko yes, agad-agad. Gusto ko na may magbago sa sitwasyon ko. Gusto ko na magkaroon ng healing sa nararamdaman ko. Gusto ko na maging promote. Gusto ko na magkaroon ng breakthrough, lahat na eh. Gusto ko ngayon na. Diba? Paano kung ang sagot ng Diyos sa'yo ay no? Ay, wala na. Balik na ako sa dati kong gawi. Alam niyo ba, merong sikat na isang personalidad sa Hollywood na talagang inaabangan ko noon kasi talagang dinedeclare niya na mahal niya si Kristo na si Jesus Christ Pero bigla siyang nawala sa kanyang pananampalataya, hindi ko na idadrop yung name, baka kilala niyo rin. Bigla siyang nawala sa kanyang pananampalataya kasi sabi niya, nung time na kailangan niya si Kristo, wala siya doon. Ang tawag doon ay transactional faith. Okay? Dapat hindi lang tayo during sa blessing or during sa biyaya ng Panginoon, faithful sa Panginoon. That's called transactional faith. So, ano ibig sabihin ng no? Merong reason kung bakit no ang sagot ng Panginoon. Ang no ay maaring yes para sa iba. Okay? No and yes to other blessing. Yes to something better. Yun ang mas magandang term. No, ang sagot ng Panginoon because yes yon sa something better. Di ba exciting?
Tama? Exciting? Na hindi ibibigay ng Panginoon yung gusto mo kasi meron siyang naka-reserve na best or better para sa'yo. Better sa iyong panalangin. Meron pang isang no na talagang hindi ibibigay ng Diyos. Totoo yan, nangyayari yan, real talk. Isang example, si Apostol Paul. Si Apostle Pablo, 3 times he pleaded, hindi lang basta nagdasal, he pleaded 3 times, Panginoon, take away this thorn of my flesh. Kung mabasahin niyo yung Biblia, ang sagot ng Diyos, no. Bakit no? Kasi no yon para manatili siyang mahina at nakadepende sa Panginoon. Hinayaan ng Diyos yung thorn of the flesh, di ko alam kung ano yon. It is only between Paul and God. It was not revealed kung ano ba yung thorn of the flesh na piniplead ni Apostle Paul, pero because of that, he remained humble. At na-realize niya na ang weakness o ang strength na nagmumula sa Panginoon ay nagmumula sa kanyang kahinaan. Kaya niyang humingi ng kalakasan sa Panginoon because he knows he is weak. That's why, church, pag no ang answer ng Panginoon, dalawa lang yan. It's either merong naka-reserve na better para sa'yo, o pangalawa, hindi yan ibibigay sa'yo ng Panginoon kasi mapapahamak ka. Mapapahamak ka. And yung pangatlo naman, yung tinatawag na wait. Maghintay. Ibig sabihin, yung hinihingi mo ay naka-align sa will ng Panginoon, pero wala pa sa timing. Naghihintay pa sa tamang timing. Okay? Merong schedule kung kailan ibibigay ng Panginoon. Merong timeline kung kailan ibibigay ng Diyos yung panalangin na yon para sa iyo. Katulad nino sa Biblia, si Abraham, tama? 25 years bago ibinigay si Isaac. Si King David, bago siya naging hari, 15 years pa siyang naghintay. Si Joseph, bago siya na-promote, 13 years. So sa tamang timing ng Panginoon, ibibigay niya yung biyaya para sa atin, yung blessing para sa atin. Pero katulad ng sinabi ko sa inyo, ang biyaya o ang blessing, hindi lang yan para sa iyo. Merong purpose ang Panginoon sa biyaya na yan. Katulad kung ano yung purpose, bakit nagkaroon ng Isaac, bakit nagkaroon ng Samuel, bakit nagkaroon ng promotion si Joseph, di ba? Merong reason para sa purpose na sa gawain ng Panginoon. Merong 3 na sagot ng Diyos. It is not always yes. At huwag kang magtampo pag no. Dahil merong dahilan kung bakit no. And during waiting, continue praying and expectant sa biyaya ng Panginoon. Alam niyo ako, nangyari din sa akin to last year, no? So, alam niyo yung nangyari sa akin last year, tama? Nagkaroon din ako ng era na naghihintay ako ang tawag mo dito? Na i-answer ng Panginoon yung aking panalangin. So last year, May, hindi na ako nakaka-attend ng church. Bakit? Kasi hindi ko na kayang umattend ng church. Physically. Nag-start ng sumakit yung likuran ko. Ayoko naman umattend ako na ganyan-ganyan ako maglakad. May, ganyan pa lang ako maglakad eh. Nakakalakad pa. Then hindi ko kayang buhatin yung aking anak. Dahil nagkaroon ako ng problema sa aking lower back. Sciatica. Nagkaroon ako ng slip disc or bulging disc. Sa dalawa, sa likuran ko ay nagkaroon ng problema. Hanggang sa pagdating ng June, totally hindi na ako makalakad. Hindi na ako makatayo. Hindi na ako makastraight. Talagang isang posisyon lang. Ganto lang yung posisyon ko. And sabihin ko sa inyo, grabe. Grabe yung physical na sakit nung time na yon. And I am always praying. Before pa sa sitwasyon na hindi na ako makagalaw. Sitwasyon pa lang na nakakalakad na ako pero masakit na. Doon pa lang humihingi na ako sa Panginoon ng healing. Every day, I'm expecting na kinabukasan maganda na. Kinabukasan okay na. Na kinabukasan magaling na ako. Na kinabukasan, yes, at last, mabubuhat ko na ulit yung anak ko. And every day I am hopeful. No, every day I pray. Umagang-umaga, expectant ko, tatayo na ako ng straight. Pero hindi dumating. Hindi dumating. Imbis na healing, lalong lumala. Hindi na ako nakalakad talaga. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Hindi na ako makapag-decide. Hinayaan ko na naging dependent na lang ako sa aking asawa.
Naging dependent na lang ako sa ibang tao dahil maski pagpunta ng CR, hirap na hirap ako. Maski pagkain, hirap na hirap ako. Kumakain ako dati, nasa sahig. Ang ganda ng view. Di ba? Pag nakahiga ako, kumakain, ganda doon, lilinis ang paa nyo Lilinis ang paa nyo, gaganda ng tsinelas ninyo Diba? Ang haba ng kuko Masarap kumain. Di ba? Dumating ako sa punto ng ganon, to be honest, na very dependent ako sa ibang tao. Na iaabot sa akin ng tubig, na iaabot yung pagkain. Ganon, matindi. Ang time na yon, wala pa akong trabaho. Ang asawa ko noon, kaka-resign lang. Meron kaming anak na babae. So it is not just physical na problema. Mentally tortured na ako. No? Emotionally tortured na rin ako. Kasi pati lahat ng gawain ko, nasa asawa ko na. Ang feeling ko noon, I am very useless ng mga panahon na yon. At nandamay pa ako ng ibang tao. Mayroong mga tao na force na hindi muna magtrabaho para lang sa akin. Grabe. Sobrang tindi nun. And I kept praying, asking ng Panginoon ng healing. Pero hindi dumating. Hindi siya dumating. Hindi pa dumating nung time na yon. And sabihin ko sa inyo, napakahirap, yes. Pero during that time, dun ko rin nakita yung faithfulness ng Panginoon. Dun ko rin nakita yung faithfulness ng Panginoon. I stopped reading the Bible. I stopped praying dahil nagtampo ako sa Panginoon. But instead of me, naging unfaithful ako sa Kanya during my weakest season, nanatiling faithful ang Panginoon. Week by week, may kinakain. No? Week by week, every time na, sabi ko sa iyo, PJ, ayoko nito Every week, pupunta ako sa ospital para mag-physical therapy. Pares kaming walang work. Meron kaming anak na babae. Baby, ang mahal ng gatas. 2,000 balikan. What? Every week. Tapos meron kang bayad sa physical therapist mo. Meron kang bayad sa mga gamot mo. Napakadami kong gamot. Painkiller, muscle relaxant, nerve relaxant, meron pang mga vitamins na hindi mo mabibili nang walang reseta. Doon lang ako nakaalam ng ganun. Groggy ako to the point na pag isang beses nagising ako, kinausap ko yung nanay ko, ang tanong ko sa kanya, Ma, bakit may ilaw sa kisame? Saka nakita na walang ilaw sa kisame. Sobrang groggy ko noong mga time na yon. No? Sobrang tindi nung naranasan ko yun. And I can say, that's na sa tagal kong 30 na ako. Kaka 30 lang. Na yun yung pinaka-weakest season ng aking buhay. And doon ko nakita na kung sino mismo ang Panginoon, kung sino siya. That He is faithful. He reminded me that I am not the provider. That He is the provider. It is not the work. It is not my skills o ng asawa ko. It is not the company or the economy. The provider ay walang iba kundi ang Panginoon. And to be honest, I met with God last year, a kind of presence na hindi ko maintindihan. Na feeling ko, kaya kong hawakan yung Panginoon. That kind of presence. Inumpisahan ako ng Panginoon sa kanyang presensya. Pangalawa, sa provision. And He gave me the peace of mind. Church, ang hirap nun. Diba? So sa kalagayan ko, ang hirap magkaroon ng peace of mind. But He gave it to me. Dati, I'm praying for healing. Nagbago nung nakita ko kung gano'n ka-faithful sa akin ang Panginoon. Instead of healing, Panginoon, I don't know kung ano ang iyong will sa akin, kung gagaling pa ba ako, kung magkakaroon pa ba ng changes, pagbabago sa aking sitwasyon. Hindi ko alam ang plano mo sa aking sakit. Pero Panginoon, ibinibigay ko na to sa inyo. Hindi na ako maghihingi ng healing. It's up to your will na if you're going to heal me or not. Pwede mo na sa akin ibato ng kahit anong klase ng problema. Pero Panginoon, wag mo lang akong iiwan.
nagbago yung aking panalangin. Church, ang ating panalangin o yung sitwasyon minsan na hinihingi natin ng pagbabago sa Panginoon, minsan, sometimes, God will not change your situation. But He will change you using that situation. And sinumpisan ako ng Panginoon sa Kanyang presensya, sa Kanyang provision, sa Kanyang faithfulness, sa peace of mind, then eventually, He gave me the healing na matagal ko nang hinihintay. Isang ganyan lang tayo, Kristiyano, no? Kailangan natin malaman kung bakit ang sagot ng Panginoon ay no. Kailangan natin malaman yung sagot ng Panginoon kung bakit dapat tayong maghintay. Lagi yan mayroong purpose, lagi yan mayroong dahilan. Isa sa mga example dito, napakaganda, na dapat yung gayahin natin ay walang iba kundi si David. Na yung kanyang pananampalataya, yung kanyang faithfulness ay hindi nakadepende kung nasaan siya. Hindi nakadepende kung ano yung sitwasyon niya. Pero nakadepende kung sino ang Panginoon. Ang sabi niya rito sa Psalm 63, 1, 3, and 6 to 8. Ang sabi ni dito ni David, You, God, are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you. Because your love is better than life. My lips will glorify you. On my bed, I remember you. I sing in the shadow of your wings. I cling to you. Your right hand upholds me. Sasabihin nyo siguro sa akin, hari yan eh. Nasa palasyo siya eh. Marangya. Kaya nasasabi niya yung mga salitang yan. Pero sabihin ko sa inyo, David was in the wilderness. Tumatakbo siya kasi merong papatay sa kanya. And he said, You, God, are my God. And earnestly I seek you. So ibig sabihin yan, yung ating faithfulness sa Panginoon, ating pananampalataya, ay hindi dapat nakadepende sa sitwasyon kung nasaan ka. Dapat nakadepende yan kung sino ang Panginoon. He is love. He is our healer. He is our provider. He is our Father. He is everything sa buhay natin. Hindi dahil dun sa biyaya. Hindi dahil dun sa reward, sa blessings ng Panginoon. So we have questions here. Now, I want you to ask yourself 3 questions. Do I follow God because of what He does for me? That's transactional. Or because of who He is. Yan yung relational faith. Pangalawa, do I still trust God when He doesn't answer my prayer the way I want? Or do I feel betrayed? Do I serve God because I love Him? Or because I'm hoping for something in return? If you are doing God's will just to get God's stuff, you're missing God's heart. Dapat yung puso natin ay hindi after sa blessing. Ang puso natin should be after God. Okay? After God. Katulad ng sinabi sa Matthew 6:33, Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Instead of things, muna ang sinisik natin, isik natin ang Diyos, ang Kanyang kingdom, si Kristo. Kaya tayo mga Kristiyano, let's stop negotiating. Huwag na tayong makipag-negotiate sa Panginoon. Minsan nakikipag-bargain ka pa. I do this, Panginoon, but I'm expecting you to do this. Diba? Ganyan tayo minsan. Nakikipag-bargain ka, nakikipag-negotiate ka sa Panginoon. Pupunta ako, Panginoon, every Sunday, do this. Magpipray ako, ililagay ko ang aking pananampalataya, magpa-fasting ako, Panginoon, do this for me. Diba? Ganyan tayo mga Kristiyano. Pero ang faithfulness natin ay hindi dapat nakadepende doon. Nakadepende kung sino ang Panginoon, kung sino ang Diyos. Na kahit hindi ka i-heal, God is still your healer. Na kahit hindi ka na-promote, God is still your provider. Na kahit hindi ibigay ng Diyos, ang gusto mo,
God is still good. That's the kind of faith that pleases God. So, yan ko yung bawat isa na pumikit at tayo manalangin.